One. Good day, everyone. We are from DSET 32. We are here to present you our system, the Live Application System, and explaining how it works. So first, sa login page, meron tayong pamagat na Live Application Management System, then text box para sa username, password, text box para sa password, then submit button na magti-trigger ng ipapasok mong account. So, dahil walang pinagawang registration form si Sir Ryan, gumamit kami ng database na MySQL, then gumawa kami ng sariling account na admin. So, username, admin, then mag-i-input tayo ng maling password. Pag pinindot natin yung submit button, lalabas yung notification na incorrect username or password. Then this time naman, tamang username ang ilalagay natin, then tamang password. Then submit button. Mag-redirect siya sa Leave Details page. Na kung saan makikita natin Leave Details, then pangalan nung may-ari ng account na pinapasok natin. Sa amin, ang ginawa namin example is si Christine Joy Mendoza Macaraig na may backup office 08219F. Then sa baba ng pangalan niya, makikita yung date kung kailan siya nag-login at oras kung anong oras siya nag-login. Then sa baba naman nito, meron tayong makikita tables na naglalaman ng kung ilang pieces na or ilang leave form na yung nagagawa natin. Then radio button na pwede mong i-select. Then leave from, date kung saan, or date kung kailan siya nag-leave. Then leave to kung hanggang anong araw siya mag-leave. Then number of days na may kusang nagko-compute kung ilang araw siya nag-leave. For example, itong leave from number 4 natin na February 9, 1993, yung leave from niya, then yung leave to niya is February 10, 1993. So, isang araw lang siya nag-leave. Then, ito, naka-indicate dito, number of days is 1. Then, backup office, reason niya kung bakit siya nag-leave. Then, remarks. Tapos, sa baba ng tables na ito, may makikita tayong tatlong klase ng button. Add leave button, edit update leave button, delete leave button. Para naman sa add leave button, ipapaliwag din na kaya kung anong function nito. So, dito sa AdLib, makikita dito yung pangalan ng gagawa ng leave form or yung kung sino yung nakapag-login dito sa system. So, sa leave from, dito mo i-enter kung kailan ka nagsimula ng leave. So, sa leave, format niya is day, month, and year. Sa day naman, bawal ka mag-enter ng 00 kasi pag nag-enter ka ng 00, hindi siya makapag-enter. Kapag, sa day is maximum niya is hanggang 31 lang siya. Kapag nag-enter ka ng 32, di siya makapag-enter. So, dito naman, next is yung month. Sa month naman, di ka rin makakapag-enter ng 00. Kapag nag-enter ka ng 00, yan, ganyan siya. Then, ang maximum niya is 12. And kapag nag-enter ka ng 13, hindi ka makakapag-enter. So, yun. Sa year naman, pagbasihan namin ng aming group na hanggang 1902 lang yung year. Yan. Kapag nag-enter ka ng 1901, hindi ka makapag-enter. Then, dito naman sa leave 2 is kung kailan nag-end yung leave mo. Na kapag nag-enter ka ng leave na 00, ganun din, same lang din. So, and kapag nag-enter ka ng ng 32 dun sa day mo, hindi ka makapag-enter. Then, naman next is yung month. Same lang din sa una. Na kapag nag-enter ka ng 00, hindi ka makapag-enter. Then, kapag nag-enter ka ng 13, same lang din. So, bale, hanggang 12 lang siya. So, next naman is year. Na kapag pagbasihan nga namin, na same lang din na
19 hanggang 1902 lang siya. Then next naman is backup office. Sa backup office naman, dito, dito mo enter kung saan naka-assign ka na office, which is 08219F. Yan. So, ano siya, ito yung workers ID, parang ganun. Then sa reason naman, kung ano yung type ng leave ang yung magiging leave mo. Kung vacation leave mo yan, medical leave, or maternity leave. So next naman is officer on leave. Dito naman, automatically naka-enter dito kung sino yung nag-login sa system. So kung si Macari Cristel Joy Mendoza ang nag-enter dito, kaya automatically nandito yung pangalan niya. So sa remarks naman, dito may ilalagay ang kung anong notes or um, extra reason kung bakit ka nag-leave. So dito may ilalagay sa remarks. So kapag naman kapag uh, isa dito is empty, kapag nag-add new leave ka, may alert box na please fill updates. So ibig sabihin, kailangan every boxes, kailangan may mga data na naka-enter dapat. So kapag wala 'yon, magkakaroon ng alert box. Ganyan. So dito naman, ganyan. So dito naman, meron namang may instance na baliktad yung na-enter mo. So, for example, nag-leave ako ng January 3. Nag-start ako ng mag-leave ng January 1, 2020, then nag-end ako November pala. Nag-start ako ng November 1, 2020, then nag-end ako ng November 3, 2020. May instance kasi na baliktad yung na-enter mo, which is na dapat January 01 yung una na baliktad. So kapag na-enter mo yan, so yung backup office mo, enter mo yung backup office, then yung remarks. So pag in-enter mo yan, magkakaroon ng note na alert. So nasabi yung na nilagay mong date is greater than yung leave form mo is less than greater than to leave 2. So kailangan dapat kailangan is mas mataas yung yung leave 2 mo dapat. So yun, i-enter natin yung day to day, which is the February 2, 28, 28 yung day, 28. Sa leave from 28 from. Yung the date today is 28/02/2021. Then nag-end ako ng March 2, which is 02/03/2021. Then dito dapat mag-enter na yung add new leave mo. Pag nag-enter yung add new leave ka, yan yung magkano sa'yo. Leave successfully added. So kapag may instance din kasi na kapag nag-enter ka ulit ng same date na 02 and 28, same date kanina 02/03, then backup office, then yung remarks, magkakaroon ng error. So ibig sabihin na enter na yung leave mo na yon. So hindi mo na dapat
i-enter yon. So dito may mga dito sa katabi ng add new leave is back and close. Kapag nag-back ka, mapupunta ka sa sa leave details, and yung close is same lang din, mapupunta ka lang din doon pero na-close yung yung add leave. So next, so yan. So makikita mo dito yung inad mo is yung eto, na-add siya. Then automatically yung number of days mo is automatically na bibilang niya. So 2 lang yung 2 days leave yung na Then next naman is edit or update leave na explain ni Cristel Macaraig. So, para naman sa edit and update leave, dito yung pumupunta yung mga gustong baguhin yung schedule nila. So, dito, kapag hindi sila nag-click ng radio button, is may lalabas na alert na please select leave. So, try nating umili ng isa. So, number 5. So, edit update leave. So, may lalabas ulit na alert na are you sure you wish to continue? Then, click natin yung okay. So, mapupunta na tayo dito sa edit. So, yung edit leave natin, parehas lang din siya dun sa add leave. Ang kinaibahan lang nito is may edit nito yung sinave mong leave dun sa add leave. So, meron tayo ditong leave from and leave to. So, meron tayong format na day, month, and year. Sa day, pag mag-i-input tayo ng day is dapat mag-aano siya ng 01, 02, and hindi siya lalagpas ng 31. So, para naman sa month natin is ganun din, dapat mag-i-input ka din ng 01, hindi siya pwedeng rectang 1 lang yung ilalagay mo kasi magkukulang. Dapat hanggang 01 din siya hanggang 12 lang kasi wala namang 13. So, sa month natin, inano namin siya na hanggang 1902 lang hanggang sa present. So, try nating maglagay ng date na 03/11/2021. Then, leave 2 na 01/11/2021. So, sa back of office natin, katulad ng sabi ni Nakia, ito yung ID number or work number ng worker. Then reason, kung ano yung rason kung bakit ka mag-leave, merong vacation leave, medical leave, and maternity leave. Yan. Since sa officer on leave, ito yung kung sino yung nagpasa or mag-edit ng leave. So, ano yan, automatic na lumalabas kung ano yung name mo. So, sa remarks, dito naman yung kung ano yung dahilan kung bakit ka magbabago or kung ano nga yung dahilan kung bakit ka magli-leave. So, dito, kapag merong kunwari, tanggalin natin yung sa remarks. Sa remarks, yan. So, dito, pag pinindot natin yung edit, may lalabas na alert na the form must not be Kaya lumabas yon kasi nga, yung sa leave from natin, tsaka leave to natin, di ba nga laging tatandaan, kailangan mas mataas yung leave to natin kaysa sa leave from. So, babaguhin muna natin yung 01, gawin muna natin tong 01, 11, then 1995, ay 2021 nga pala, then 03, 11, 2021, tapos go. Cristel, yung pinasabi mo na. Pwede ba yun? Go. Tuloy mo na. So, para dito sa remarks, pag meron tayong text box na hindi nalagyan and then pinindot natin yung edit, may lalabas siyang fill out empty boxes. Yan. So, kailangan munang lagyan muna natin. Tapos, saka pag pinindot natin yung edit, saka siya mapupunta. So, meron din ditong instances na kapag mas mataas yung leave from mo sa leave to, so,
pagbaliktarin natin, maggawin nating 03/11/2021 and sa leave 2 natin 01/11/2021. So dito, pag pinindot natin to, may lalabas na error na date from must be not be greater than date 2. Then, okay. So, palitan natin. Gawin nating mas mataas yung leave from natin sa leave 2. Tapos, 03/11/2021. So, pinutin natin yung edit. Dates are given. So, hindi na pwede yon kasi nga, meron na tayo dun sa ano natin na date na 01/11/2021 to 03/11/2021. So, try nating baguhin ulit yung dates. Kunwari, 01/21/2020. And then, leave 2, 01 to 02 01 Sa month naman. as a month, Month. 02 2020. And then edit. So leave edited successfully. So pindutin natin yung back para makita natin. Yan. So makikita natin dito na nag-update na yung leave natin. Para naman sa next is yung delete leave na ipe-present ni Dia. Para naman sa delete leave, i-click mo lang siya tapos may makikita ka na date na nakalagay dyan. Kailangan mo mag-select ng isa kahit dyan. Dahil kapag hindi ka nag-select tapos kinlik mo yung delete leave, may lilitaw na alert box. Please select leave. Tapos kapag naman nag-click ka, okay mo, tapos mag-click ka sa kahit anong date dyan. Tapos delete leave, i-click mo, may lalabas na alert box na are you sure you wish to continue? Tapos i-click nyo lang yung okay. Tapos may lilitaw na leave deleted successfully. Tapos ayun lang po para sa system namin. Thank you po. Thank you.